Hunyo nitong taon, buong tapang na humarap sa resibo ang biktima na si Jana, hindi niya tunay na pangalan. Sa murang edad na 16 na taong gulang, nagtiwala siya sa matatamis na salita ni Joel, lalaking nakilala niya online. Ang 33 taong gulang na si Joel, naghahanap lang daw ng makakausap. Tingin ko mabait siya kasi nga hindi ko pa alam sa isip ko noon bata pa po ako. Makalipas ang halos 2 buwan na palitan ng messages, si Joel humirit na raw ng meet up sa Dalagita. Sinundo niya po ako sa amin. Nagkita Tapos wala po yung mga magulang ko. Nasakto na sa hospital po yung papa ko. Sabi niya kakain lang po kami sa labas. Pero ang masaya sanang pagkipagkita ni Jana kay Joel, mitya na pala ng isang malagim na pahungol. Dahil maayos naman daw kausap sa chat at video call, pumayag si Jana na makipag-meet up nang ayain daw siya nitong lumabas para makipagkwentuhan. Sinundo niya po ako sa amin. Tapos wala po yung mga magulang ko. Nasakto na sa hospital po yung papa ko. Tapos, ayun, sinundo niya po ako. Tapos sabi niya, kakain lang po kami sa labas. Pero nang mapansin ng biktimang si Jana na napapalayo na sila sa napag-usapang kainan, dito na nagpumilit ang Dalagita na uuwi na lamang siya. Manahimik daw po ako. Papatayin niya daw. Pati yung mga magulang ko, dadamay niya po. Pero ang kamitap na si Joel, nagpatuloy pa rin daw sa pagharurot ng kanyang motorsiklo. Hindi ko po akalain na dinala niya po ako sa doon sa Candaba po, doon sa kaibigan niya. Akala ko po kasi na kain sa labas pero doon po ako dinala, doon sa kaibigan niya. Bata pa po ako nun, tapos ganun pa po yung nangyari. Hindi ko alam kung anong mga ginawa ko. Nang makarating sa isang bahay sa Candaba, Pampanga, sinimulan na raw ni Joel na pagsamantalakan ang nooy 16 na taong gulang na si Jana. Natakot po ako kasi nga ay nandun na po ako sa point na ganun na po. Takot po ako na baka may mangyari. Ganito po, ayan nga yung kinakakatakutan ko, nangyari na nga po. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang tumindi ang kanyang kalbaryo nang hindi na raw siya palabasin ng bahay. Hindi po ako pinapakain. Nalabas po siya, makikipag-inuman, tapos sugal. Nang hindi na makontak si Jana ng kanyang ina, dito na siya humingi ng tulong sa mga pulis at barangay. Wala na akong pag-asa sa buhay ko noon. Sabi ko, yung anak ko wala. Tapos yung asawa ko may sakit pa. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Ano po to? Alam ko po pagsubok sa akin to. Pero ang paghahanap sa Dalagita, naging pakirapan daw, ayon sa Candaba Municipal Police. Itong ating biktima ay minor, So napakapait at hindi maganda yung talagang naranasan niya sa suspect, Iniwan siya sa isang bahay na sa kaibigan nitong suspect. Di umano itong communication gadget nitong biktima ay pinatay or lobat at that time kaya hindi siya makakontak sa mga kamag-anak o kaibigan niya. Mas lalo pa raw tumindi ang pag-aalala ni Lorna nang hindi nila malaman kung saan hahanapin ang Dalagita. Siya ang panganay ko. Tapos may sakit pa yung asawa ko. Kaya gulong-gulo yung isip ko noon. Kala ko po patay na siya. Siyempre yung animal na lalaki na yun, hindi namin kilala talaga. Hindi naman pumupunta sa amin yan. Hindi po ako kumakain noon. Laging ako umiiyak. Tawag sa cellphone niya. Hindi niya sinasagot. Maging ang lokal na pulisya, hindi raw malaman kung saan magsisimula sa paghahanap sa Dalagita. Dumulog tong biktima sa atin at tinulungan natin ng agad naman tinulungan, inasistahan tong biktima. Alam naman natin ang municipality of Candaba, area na ito ay tahimik, So usually pag may mga ganitong mga insidente, so agad po natin tinutukan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.